susuriin natin mabuti yung Article 3, may iwan na lang dito yung FASAP case. At meron lang silang isang testigo na ipinisita dito. So, maganda nga na nalinaw sapagkat pagdating ng pagkakataon naman ng depensa na sumagot dito sa Article 3, alam na rin po namin kung paano namin sasagutin at alam na rin po namin kung ano yung mga ebidensya na aming ilalatan para sagutin yung mga katanungan dito sa Article 3. So regarding dun sa regulation, may sinabi kanina ni DOJ Secretary De Lima, yung sa dissenting opinion of Justice Sereno and Carpio, the Supreme Court should not hear first in the government explanation bakit sila nag-issue ng watch list order before the Supreme Court issue the resolution or TRO para lumalabas na walang due process na nangyari. Una-una, mahirap kasi na mag-draw ng conclusions from doon sa binasa ni Secretary De Lima. Kasi nung tinanong nga siya kung nandoon ba siya noong diskusyon within the Supreme Court, wala naman siya doon. So hindi niya rin alam kung ano yung nangyari. At mahirap mag-rely doon lamang sa isang dissenting opinion dahil hindi ito yung court records kung paano nagbotohan talaga doon sa final decision na lumabas mula sa Korte Suprema. So ang nangyayari dito ay parang hearsay lang yung sinasabi ni Secretary De Lima doon sa korte habang nakaupo siya bilang testigo kasi hindi niya alam yung mga sirkunstansya noong pinag-uusapan itong pagdedesisyon. At kaya hindi siya pwedeng maging competent din na testigo tungkol dyan sa paano nagkabotohan. Pwede ako magdagdag para lang sa kabatiran ng ating mga nakikinig at sa inyo na maaaring nagtatanong ano ba ang temporary restraining order. Para po naman nagkakaintindihan po tayo kung anong ating pinag-uusapan. Ang temporary restraining order po ay nakalahad sa Rule 58 ng ating Rules of Court. Ano po ba ang sinasabi sa temporary restraining order? Ang temporary restraining order po ay i-issue ng husgado if the court finds that there is what? Great and irreparable injury. Una po. Pangalawa, when the court sees that there is what? A clear and unmistakable right, or what you call a right in esse. Pangatlo, meron po bang violation ng right na ito? Now, tatanungin niyo kami, kailan ba nakakapag-issue husgado ng TRO para po maliwanag? Ang lower court po nakakapag-issue ng TRO, effective po ito ng 20 days. Ang Court of Appeals po nakapag-i-issue ng TRO, effective po ito 60 days. Ang Supreme Court po nakapag-issue ng TRO, effective until further orders of the court. So, ano pong ibig sabihin pag nag-issue ng Supreme Court? Dire-diretso po yan until nilift nila. Ngayon, tatanungin niyo po kami. Baka tatanungin niyo kami, pwede po bang makapag-issue ng TRO na hindi dinidinig ang kabilang parte? Okay. Maliwanag po yan sa Rules of Court na meron tayong tinatawag na ex parte TRO. If there is urgency, if there is great and irreparable injury, ang lower court nakapag-issue ng 72 hours yan. Tapos diyan pa lang dinitinggin. And under the new amendment, ang trial court, Section 5 of Rule 58, pwede po mag-issue yan without notice and hearing for grave and irreparable injury, 20 days ang TRO po ng trial court. Now, ngayon, ang Supreme Court, pag nilapitan po o nagtulog ng TRO, kailangan po bang i-hear? Depende po sa kanila yan. Because under Rule 49 ng Rules of Court, ang motion sa appellate court ay dinidinig lamang kung sinasabi ng mataas na kapulungan o mataas na husgado. Ganun po yan. Para po tayo magkaintindihan kung saan po nanggagaling ang usapin tungkol sa TRO.